Muli, nandito po tayo sa bayan ng Girona. Isang magandang taklak sa ating tagapanood at taga-subaybay. Makakapanayam natin ngayon si Madam Majesty de la Cruz Gonzales. Ayan po. Hello, Madam. Morning po, sir. Ayan. Ating kilalanin, no? Itong si Ma'am Majesty, no? Kung ano ba ang kanyang background. Pwede bang namin malaman kung ano ang iyong natapos o kinukuhang kurso sa ngayon? Bago po lahat, nais ko pong batiin ang bawat isa ng magandang umaga po. So, ako po ay isang graduate ng Bachelor of Science in Biology sa University of Santo Tomas. So, natapos po ako noong taong 2017 at pagkatapos po noon ay kumuha po or pinagpatuloy ko po ang aking BS Biology sa kursong Doctor of Medicine. At sa ngayon po, ako po ay isang junior intern sa Our Lady of Fatima University. Ayun, ang galing naman, no? Galing naman. So, swerte talaga yung mga bayan ng Girona. Bukod doon sa Vice Mayor, na si Vice Mayor Nonoy Go, na napakabait, no? Kamakailan lang pala na mahagi siya ng educational assistance sa 200 college student, no? At ayan po ay isa sa mga parte na regular na ginagawa. Ngayon, malalaman natin kay Majesty, kay Madam Majesty, ano po nagtulak sa inyo para pasukin ang mundo ng politika? Sa totoo lang po, ang pangarap ko po nung bata ako is maging isang SK chairman. Dumating po ang edad na 15, isa po ako sa mga young people sa church namin na parang nagli-lead sa mga kabataan doon. So by that early age po, namulat na po ang mata ko sa leadership. And then, dahil po mga bata, no, mga edad 5 hanggang 12, ang mga tinuturuan namin sa church, yung mga batang yun po, ang tumulong sa akin nung ako po ay tumakbo bilang isang SK chairman sa barangay. Sabi mo nila, sa totoo lang, hindi po ako mananalo kasi hindi naman ako kilala. Pero sa totoo po, salamat sa Diyos kasi ang nagpakilala po sa akin yung mga bata pong tinuruan namin sa simbahan. And then, patuloy pa rin po yung paglilingkod noong nagtulak naman po, di ba ho yung mga nagtulak sa akin, yung mga bata. Sumunod po nung matapos ko po yung termino ko 5 taon bilang isang SK chairman, ang nagtulak naman po sa akin talaga yung mga nanay na ng mga batang tinuruan. Sabi nila na kailangan po nila ng isang babaeng kabataan na marunong pong makinig sa hinaing po ng mga kabataan, ng mga bata, at ganoon din po yung mga matatanda. So, nabigyan po ako ng pagkakataon na maging barangay kagawad noong nakaraang election po noong 2022. At ako po yung naatasang committee head on health at environment. Gawa din po siguro ng aking background, no, sa pagmemedisina. Marami po tayong mga proyekto na nagawa nung tayo ay SK, bukod sa napakaliit lamang po na budget ng panahon na yon, marami po tayong mga natulungan. So, kumbaga po na-utilize po natin ng maayos yung budget na pinagkaloob or parang binigay po ng tiwala ng gobyerno at ng mga mamamayan sa atin. So, ganun din po katulad kay Vice Mayor, meron po tayong, kumbaga nakaangkla po ang aming mga proyekto sa mga proyekto pong ginagawa ni Vice ngayon. Isa po dun yung educational assistance, so nagkaroon po kami ng mga scholars, no, sa barangay namin, at I think isa po yun sa mga nagtulak sa mga kasama ko pong SK na magkaroon din po sila ng sariling mga scholars sa kanilang mga barangay. And ganoon din po kay, tulad po sa ginagawa ng ating mahal na Congressman, Honorable Mayor Christy Angeles, nakikita po natin, no, yung mga pagtulong niya sa may mga sakit. Even before po nung SK pa lang tayo, natutukan din po natin yung ahensya po ng
kalusugan. Kasi kami po yung mga SK na kung saan naabutan po ng COVID, ng pandemic. So, isa po kami, kasama po ng aking mga SK kagawad, ang lumulusong po sa COVID-19 virus noong panahon na yon. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga tumulong sa amin noong panahon na yon para makapaghatid po kami ng magandang serbisyo, hindi lamang po sa mga kabataan. Actually, nagbigay din po kami dun sa mga kapulisan, sa ating RHU, ng mga tulong po at mga gamot na para sa kanila. At nagbigay rin po ng mga PPEs kasi napakahirap pong bumili ng PPEs that time. So, ayun po. Ayan. So, ang galing, no? Napakasabatang ang bata pa lang niya, pero yung advocacy niya para makatulong ay tuloy-tuloy. From SK, naging kagawad siya. At ngayon, susuong na siya sa mas mataas na responsibilidad bilang Sangguniang Bayan member. Ngayon, tatanungin naman natin siya. Kapag ikaw ay pinalad na maging Sangguniang Bayan member o isang konsihal ng bayan, ano ang unang-una mong gagawin? Sa totoo lang po, wala po akong maipapangako kasi actually po promises are bound to parang hindi po natin minsan nagagawa, no? Kaya ayoko pong mangako. Pero what comes in my mind po dito sa pagsaserbisyo ay ituloy po kung ano po yung naumpisahan ko nung bata pa ako. Una, maging inspirasyon po sa lahat na hindi na po tayo yung mga typical na public servants. Kailangan po ng isang public servant na meron pong puso, kailangan ng public servant na madaling lapitan, at kailangan po ng may isang gobyernong disente at isang gobyernong madali pong lapitan, hindi lamang po ng mga bata. Based po sa experience ko nung ako po ay isang SK, hirap po kami pagdating sa access sa mga, sabihin na po natin, mas matataas na posisyon sa amin. So kung bibigyan po ng pagkakataon ng isang babae at isang bata, kabataan, na babae sa sanggunian, magiging daanan po ako ng mas madaling access po para mas makalapit at mailapit po natin sa susunod na magiging mayor po natin, si Mayor Nonoy Taniedo, yung mga hinaing po ng bawat isa. Ganon din po, dahil naumpisahan na po natin ang edukasyon, ang pangkalusugan, dadagdagan na lang po natin ng pagdating po sa agrikultura, kasi kailangan po yun dahil ang Gerona po ay isa po sa pinakamalaking mga bayan na kung saan ang pangunahing trabaho po at pinagkukuhanan ng pagkain ay ang mga palay. So magdadagdagan po natin ng mga proyekto sa agrikultura. Ganon din po, nung bibigyan din natin ng pansin yung mga pangangailangan po ng mga TODA natin, mga tricycle drivers. At pwede rin po nating isama na magkaroon po ng expanded na proyekto pagdating po sa mga senior citizens, sa mga PWD, sa mga single mother. So, mas magiging agresibo po ang bagong sangguniang members kung mamimili po tayo ng isang leader na meron pong puso na magsilbi at may agresibo pong pag-iisip para po sa mga proyekto. So, kung bibigyan po ako ng pagkakataon ng taong bayan at syempre po ng Diyos, kailangan po yun, ipapasok po natin bukod na dun ang mental health at of course po yung ipasok po natin yung, marami po kasing mga kabataan ngayon na sabihin na po natin hindi pa po nila nakikilala ang Diyos. So, pwede po nating ipasok yun. Marami po tayong pwedeng magawa. Sa ngayon po kasi, padadaanan lang po natin. Mas marami po tayong magagawa kung
bibigyan niyo po kami ng pagkakataon kasama po ng ating mga konsihal, ng ating mahal na Vice Mayor Attorney Manny Gergasin, kasama na rin po ni Mayor Nonoy Go at ni Kong Christy Angeles at ni Board Member Dennis, na kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataon, what more pa po yung kayang ibigay ng team na ito. So, siguro po hanggang doon muna po yung proposed na mga projects. So, ulitin po natin, itutuloy po natin yung sa education, bibigyan po natin ng pansin, of course, ang kalusugan, bibigyan din po natin ng pansin ang agrikultura, at yung mga iba't iba pa pong sektor ng pamahalaan ng Herona na hindi po masyadong napapansin, tulad po ng TODA, ng senior citizen, at saka po yung mga single mother, single parents, mga PWDs. Okay, ang galing naman, no? Ng yung objective niya, no? Ngayon, mapapakinggan natin ang mensahe para sa mga taga-Heronians. Mamili po tayo, no, ng mga leader na hindi lamang po naghahangad ng posisyon. Mamili po tayo ng mga leaders na makakasama po natin sa hirap at ginhawa. So ang aking lang pong mensahe din sa ating mga mamamayan na patuloy lang po tayong maniwala na may pag-asa. May pag-asa po. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa po nandito na, malapit na. Okay, so yan po ang ating Majesty. Napakaganda. Mula po sa bayan ng Herona, ito si Paul Kidlat Gonzales nag-uulat para sa Tribune News Livestream.